To follow Jesus is not an assurance that our life will be comfortable. In fact, there is no trace in the gospel that we will see Jesus promised comfort or luxury to any of His disciples. Wala kayong makikita sa Ebanghelyo kahit itaktak ninyo na nangako ang Diyos na magiging maginhawa ang buhay ng Kanyang mga tagasunod. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, bumaba si Jesus kasama ang 12 at tumayo siya sa isang patag na lugar. Naroon ang marami sa kanyang mga alagad at ang napakaraming tao buhat sa Judea at Jerusalem at sa mga bayan sa baybaying dagat ng Tiro at Sidon. Tumingin si Jesus sa mga alagad at kanyang sinabi, "Mapalad kayong mga dukha, sapagkat ang Diyos ang maghahari sa inyo. Mapalad kayong mga nagugutom ngayon, sapagkat kayo'y bubusugin. Mapalad kayong mga tumatangis ngayon, sapagkat kayo'y magagalak. Mapalad kayo kung dahil sa anak ng tao'y kayo'y kinapupuutan, ipinagtatabuyan at inaalimura ng mga tao, at pati ang inyong pangalan ay kinasusuklaman. Magalak kayo at lumukso sa tuwa kung ito'y mangyari, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Gayon din ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga propeta. Ngunit sa aba ninyong mayayaman ngayon, sapagkat nagtatamasa kayo ng kaginhawaan. Sa aba ninyong mga busog ngayon, sapagkat kayo'y magugutom. Sa aba ninyong nagsisitawa ngayon, sapagkat kayo'y magdadalamhati at magsisitangis. Sa aba ninyo kung kayo'y pinupuri ng lahat ng tao, sapagkat gayon din ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga bulaang propeta." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kayo po ba kapag ka nag-i-install ng application o kayo po ay may fini-fill out na forms para mag-register sa isang product o isang service sa internet, binabasa nyo ba yung terms and condition? Pagka may bago kayong gadget o appliance, binabasa nyo ba yung manual? Ang haba kasi, Father, Huwag kayong mag-alala. Ako din, madalas, hindi. Kaya pagka nagka-problema ka, magugulat ka na lang, may bayad pala yung sinign-upan mo. Yes ka lang ng yes Hindi mo pinansin yung manual. Pag nagka-problema ka, yung solusyon pala doon sa problema, nakasulat doon, hindi mo pa alam. Kasi nga, hindi mo binasa. Minamahal ko mga kapatid, sa pagsunod sa ating Panginoong Jesus, ganun din may terms and condition. At yan ang inilalahad sa atin ng Ebanghelyo ngayon. Na ano ba yung dapat asahan ng isang tagasunod ng ating Panginoon kung tayo'y susunod sa Kanya? Hindi tayo gugulatin ng Panginoon kapag may mga pagsubok na dumarating sa buhay natin bilang Kanyang mga alagad. To follow Jesus is not an assurance that our life will be comfortable. In fact, there is no trace in the gospel that we will see Jesus promised comfort or luxury to any of His disciples. Wala kayong makikita sa Ebanghelyo kahit itaktak ninyo na nangako ang Diyos na magiging maginhawa ang buhay ng Kanyang mga tagasunod. All we have in the gospel is the assurance that even if we go through difficulties, God will never abandon us. Sa terms and condition ng Panginoon, sa pagsunod natin sa Kanya, hindi madali. Pero sasamahan niya tayo sa mga mahihirap na sitwasyon sa ating buhay. At yan ang inilalahad ng ating Ebanghelyo ngayon.
Mapalad kayong mga nagdadalamhati, mapalad kayong mga tumatangis ngayon, mapalad kayong mga nagugutom ngayon, mapalad kayong mga inaalimura ngayon. Hindi dahil naghihirap kayo kaya kayo mapalad. Mapalad kayo sapagkat kung sumusunod kayo sa Panginoon, ang lahat ng pinagdadaanan ninyo ay hindi kasawian, kundi punong-puno ng kahulugan. Uulitin ko, para sa isang alagad ng Panginoon, makaranas man siya ng mga paghihirap, ang nakikita niya ay hindi kasawian, ang nakikita niya ay ang mas malalim na kahulugan ng kanyang pinagdaraanan. In short, a disciple of the Lord, in face of problems and difficulties, do not only ask, what is wrong? A disciple of the Lord asks in the face of difficulty, he asks or she asks, what is the meaning of what I am going through? Ano ba ang kahulugan ng pinagdadaanan ko? Ano kaya ang mensaheng ipinararating sa akin ng Diyos kaya ako pinagdaraanan nito? Ano ang plano sa akin ng Diyos? Ano ang gusto ng Diyos na gawin ko kaya ako pinagdaraanan ang mga bagay na ito? Because certainly difficulties are meant for our growth. Anong sabi ng unang pagbasa natin ngayon? Para sa isang taong nagtitiwala sa Panginoon at umaasa sa Kanya, siya'y parang halamang nakatanim sa gilid ng batis. Hindi kailanman malalanta, hindi kailanman matutuyot, palaging sariwa at palaging namumunga. Naalala ko tuloy si Father Luciano Feloni, isang mabuting kaibigan, at hanggang ngayon ay iniinda ko ang lungkot sa kanyang pagkamatay. Pero kapag naaalala ko siya, lalo na the last time that we saw each other, that was November 30, 2024, nasa harap kami ng Starbucks sa Shangri-La Plaza. Nag-aabang siya ng Grab. Ang tagal niyang naghihintay, may skin cancer siya. But he was patiently waiting for a cab or for a Grab para makauwi. Nagkausap kami. Sabi ko, Father, di ba masakit yung skin cancer? Sabi niya, minsan, manhid, pero may mga pagkakataon daw na masakit. Father, kamusta yung chemotherapy? Sabi niya, ganun din. Minsan, sa sobrang tapang daw ng gamot, nadidisorient siya. Sabi ko, Father, mahirap ba? Sabi niya sa akin, Father, meron bang buhay na madali? Oo nga naman. Iba-iba lang siguro tayo ng pinagdadaanan, iba-iba lang tayo ng sitwasyon sa buhay, pero lahat naman tayo nahihirapan in one way or another. Yes or no? Maaring yung mga may hirap, nahihirapan silang maghanap ng pambayad sa mga bills nila. Maaring yung mga mayayaman, nahihirapan sila sa relationships nila. Kaming mga pare, maaring nahihirapan dahil sa aming pastoral ministry. Ang mga mag-asawa, iba naman yung difficulties ninyo. Yung mga estudyante, yung mga kabataan, iba naman ang difficulties nila. But just the same, walang nakaliligtas sa paghihirap. Amen? Pero gusto ko yung kasabihan natin sa Tagalog eh. Ano yung kasabihan natin sa Tagalog kapag nagsusuot tayo ng damit? Nasa nagdadala lang yan. Sa palagay ko, yung mga paghihirap natin sa buhay, ganun din. Nasa nagdadala lang din yan. Si Father Luciano, never ko siyang narinig na nagreklamo. Never niyong nakita sa Facebook page niya na dumaing siya tungkol sa sakit ng cancer. Kahit may sakit siya, kahit nahihirapan siya, pinagpatuloy niya ang paglilingkod niya bilang pari nang walang pagrereklamo. Nasa nagdadala lang yan. Dinala niya ng buong puso at buong pagmamahal ang krus niya sa buhay. Bakit? Dahil punong-puno siya ng pag-asa sa kanyang puso na ang kanyang pinagdadaanan ay may kahulugan. At sa palagay ko, yun ang ibig sabihin ng kahulugan. Ano yung kahulugan? Na ang lahat ng bagay na pinagdadaanan natin
pasasaan pa, may kahuhulugan. Everything will fall into its proper place in God's perfect time. Perhaps now you don't understand it. Ngayon hindi mo naintindihan bakit mo pinagdadaanan yan. Magtiwala ka sa Panginoon, umasa ka sa Kanya, at darating ang panahon, maiintindihan mo rin bakit hinayaan ng Diyos na pagdaanan mo ang lahat ng ito. Mapalad kayong mga tumatangis ngayon, sapagkat balang araw ay gagantimpalaan kayo ng Panginoon. Amen? Yan ang pangako ng ating Panginoon ngayon. At yan din ang sinasabi ng ikalawang pagbasa natin. Baliwala ang lahat kung hindi tayo maniniwala sa muling pagkabuhay, sapagkat yun ang ultimate hope nating lahat. Maaaring sa mundong ito, ma-disappoint tayo na parang yung mga inaasahan natin ay hindi mangyayari. Pero, isang bagay ang tiyak na maaasahan natin, na sa wakas ng ating buhay, nahirapan man tayo ng sobra, alang-alang sa kabutihang ninanais natin, ang gantimpala ay hindi man natin matanggap dito sa lupa, ay tatanggapin natin sa langit. May kahulugan yan. May kahuhulugan ang lahat ng bagay. May gantimpalang naghihintay sa sino mang nagsusumikap magpakabuti kahit nahihirapan. Amen po ba yun? Kaya minamahal kong mga kapatid, ang pagsunod sa Panginoon, hindi lang naglalayon na tayo'y gumawa ng ating misyon. Naglalayon ng pagsunod natin sa Panginoon na tayo'y lumalim sa pananampalataya at lumalim ang ating pag-asa sa Kanya. At yan naman ang dahilan kung bakit tayo nagsisimba. Bakit? Dahil pag nagsisimba tayo, binabalikan natin ang nakaraang linggo. Anong pag-asa natin sa Panginoon ang natupad? Ang mga biyayang tinanggap natin kahit yung mga hindi natin hiningi. Nagpapasalamat tayo. At taglay ang mga mabubuting bagay na ginawa sa atin ng Panginoon sa loob ng linggong nagdaan. Ito ang magiging inspirasyon natin. Ito ang panghahawakan natin bilang pag-asa na kung hindi tayo pinabayaan ng Diyos nitong nakaraang linggo, hindi rin tayo pababayaan ng Diyos sa mga susunod na araw ngayong linggo. Amen? Yan ang pag-asa na hindi nabibigo. Tulad nga ng salmong tugunan natin, ano ang sabi? Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Ulitin niya nating lahat. Tunay nga, mapalad tayong lahat na umaasa sa Panginoon tuwina. Amen. Mula sa makasaysayang simbahan ng Baraswain, binabati ko kayong lahat at nagpapasalamat ako sa patuloy ninyong pagsuporta sa aking social media ministry, ang Sa Madaling Sabi. Ang aking mga pagninilay araw-araw ay maaari din po ninyong marinig sa #1 Catholic prayer app sa buong mundo, ang Hallow app. Alam nyo ba na maaari din ninyo itong i-download ng libre sa inyong Google Play Store at Apple App Store para manatili kayong updated sa mga pagninilay sa Ebanghelyo araw-araw. Gayun din naman, huwag niyong kalimutan na i-like at mag-subscribe sa aking social media platforms na makikita po ninyo dito sa ating screen para manatili kayong updated sa mga bagong contents. Maririnig din ninyo ang aking podcast sa Spotify. Naglalabas po ako ng content every Thursday at yan po ang Sabihin Mo sa Akin. Kung na-inspire at na-bless ka ng reflection na ito, huwag mo sanang kalimutan na i-share din ito sa mga kapamilya o kaibigan mo na nangangailangang marinig din ang mensaheng ito. Ako po si Father Franz Dizon, ang content creator ng Sa Madaling Sabi, sharing the message of salvation. Hanggang sa muli.